Hi guys, welcome in this channel. This already is for collective. Your energy at this time. Collective, for collective. Energy of collective. Wow, ganda. Ha? Parang wala ako ate. What? Parang siya malabo. Ayan. Okay na. Hindi naka-focus. You're a risk taker. You're not afraid to take risk. To start something hindi mo pa na subukan, hindi mo pa na gawa. And you're grounded right now with full hair. Why? It's all black. Naka-all black ang the full dito. That's why you feel free and fearless and motivated and driven to take risks. Maybe towards your goal. Ano yung goal mo? Or if your goal is take action towards your person, to pursue your person, or else your goal is to achieve something great or any goal you have. Ayan. At hindi ka nagda-doubt sa sarili mo. Umpisa niyan, nagawin yan. Kung ang goal may umalis, mag-travel, hindi ka na natatakot, hindi ka nag-hold back na gawin yan, umalis kung saan mo gustong pumunta. And meron kang sinasend, possible is love offer kasi may mga hearts dito, or pwede din na meron kang healing, meron kang wini-wish, or meron kang offer din talaga, no? Any offer, pwede love offer or any offer. Ano tong offer mo na to sa Knight of Cups? Ang mapangasawa mo, ang person mo, or else meron kang offer sa isang tao na maging wealthy ang buhay niya with you. Ang mapangasawa mo siya, ang mamuhay siya ng sobra-sobra yung parang diba tabungos to sa Ilonggo. Tabungos, baol ano to kumbaga nag-uumapaw yung pera, madaming pera, sabihin na natin ganun, o stable or maging komportable yung buhay niya with you, madaming prutas sa paligid. Ay, sino hindi niyan? Sa prutas pa lang. Sa prutas. Tapos ang daming pera, no? Sino tatanggi niyan? Tapos mag-alaga kayo ng pusa or any pet. Pwede ding tiger pet. Pwede ding lion pet. Bahala kayo kung ano yung bet niya. Alagaan. Na feeling secured siya with you and abundant yung buhay niya, no? Yan ang offer mo sa kanya. Bakit gusto mo i-offer yan sa kanya yung ganyang buhay sa tao na yan? The devil. Kasi dalawa ba kayong minanipulate ng devil? Parang kasi minanipulate kayo ng devil, you know, parang inosente kayo pareho, you know, ikaw at yung person mo na minanipulate ng devil. O may mga temptations na parang ang hirap tanggihan, o, di ba may offer yung devil ng pera, ice cream ba, kasi
Si person mahilig sa pagkain na masarap, like ice cream. Attempt siya ng ice cream, no? Ice cream na. Or ng pagkain, no? Tapos ikaw na-tempt ka ng pera, offer ng devil na maghiwalay kayo para yumaman ka, dumami ang pera mo, ganito, ganyan, no? Layuan mo yung person mo para yumaman ka pa ng yumaman. Ganun naman talaga, ginagamit talaga ng devil yung wealth, money para i-tempt yung tao, di ba? Pati yung pagkain, di ba? Ginagamit niya. Sino ba yung naka-assign sa mag-tempt ng mga tao gamit yung pagkain at wealth, pagkain at wealth, si atay? Gluttony. Ang alam ko sige, si Mammon. Si Mammon. Tapos yung sa pera naman, alam ko si Mammon din eh. Yung sa fallen angel. Basta may mga naka-assign sila eh. Tapos sa witchcraft naman, para gumawa ng witchcraft ang mga tao, para gumawa ng witchcraft ang mga tao. Si naman yan nagtitem sa mga tao. Nag-udyok sa mga tao na gumawa ng witchcraft. Si Beelzebub, siya naka-assign dyan. Basta kanya-kanya yan silang toka. No? Paano nila matempt yung mga tao para makuha nila yung kaluluwa ng mga tao na yan. No? Ganun yan. Clarified by this. So, dalawa talaga kayo na minanipulate, hindi lang tinep. So, there's manipulation din. No? Para siguro, bakit kayo tinep? Temptation talaga yan, ginawa ng David. Temptation nga. Yeah, temptation. So, may mga pwedeng may mga nakilala kayo na sinet ng devil para matempt kayo, para ma-distract kayo, hindi kayo mag-focus sa isa't isa, mga ganun. Para maghiwalay kayo, para pwede mag-cheat kayo sa isa't isa, para iwanan nyo yung isa't isa. Maring, ano ba yung temptation sa'yo? Pera. Yan, tinempt ka ng pera. Si person mo, tinempt sa kanya pagkain. Yan. So, kung sino may babae sa lalaki, kasi dito may pagkain at may pera. So, yan. Kung sino ang tinempt sa inyo ng pera, ikaw, no? Ang tinempt ng pera, wealth, money, ganyan, laking income. Wala namang masama doon kung kumita ka sa sarili mong pinagsikapan, hindi mo naman ninakaw, di ba? Yun ay, kumbaga tinempt ka nun, gamit yung pera, nakikita ng pera. Pag lumayo kay person mo, pag mag-focus ka sa sarili mo, kasi ang gusto niya ng devil, kung bakit ganun yung ginawa niya. Para, hindi kayo ma-unite. Kasi ibig sabihin yan, kung kaya ayaw ng devil na ma-unite kayo, o mapadelay, gusto niya padelayin ang union ninyo, magsama kayo, kasi mayroong purpose ang God sa inyo. Alam niyo naman yung mga fallen angel na yan. At yung mga yan, against yun sa mga plans ng God. So, they will try to block, stop, or padilihin yung mga plano ng God na mangyari. Sa mga tao na gagamitin ng God sa kanyang mga plano, sa kanyang sa purpose ng God. No? Yan. Bakit anong purpose ng God sa inyong dalawa? Bakit gustong padilihin, pigilan ng devil ang inyong union? Through tempting you, both of you. Magkita kayong dalawa. Magkita, mabuo kayong dalawa. Yun ang purpose ng God sa inyo. Buuin kayo ng God. Alam niyo kung ano pangalan ng God? God the Father. Yahweh Adonai Elohim. Yan ang pangalan ng God the Father. Yung God. Si Jesus Christ ay yun yung Son of God. Anak ng God. Yan. Pero yung God talaga na the Father na nung buhay pa si Jesus Christ, nung tao pa si Jesus Christ, doon siya nananalangin sa God, yung tinatawag niya, Ama niya sa langit. Yun na yung si Yahweh, Adonai Elohim. Yun ang pakita kay Moses, ng likod niya. Gusto niya ipakita ko sa inyo yung mukha ng God. Char. Okay lang kaya yun. Kung ano yung nakita ko sa vision ko. Okay lang naman daw. Explain ko na lang. May balbas siya. Kulot-kulot yung buhok niya. Kulot-kulot. Na itim. Yung buhok ng God. Pero pwede naman mag-iba-iba yung mukha ng God kagaya ng mga anghel. Di ba na siya shifting? Lalo ng God.
Pwede naman iba-ibahin yung mukha niya eh. Pero yun ang nung napakita sa akin sa vision ko. Hindi ko na kailangan na i-ano ko sa inyo kasi mainis yung iba. Basta nakita ko lang sa vision ko. Magkasama kami. Sa vision yung panaginip. Ano yung panaginip. Pero kasi matatawag na vision yun. Kasi siya yung napapakita sa vision ko eh. At siya nandun eh. Pwede, doon siya makausapin kanya, ganun. In humanoid form. Ako din doon. In humanoid form ako. Sa vision ko. Nakwento ko na yan eh. Mas kulot-kulot yung buhok niya. Maskulado siya. Hanggang. Ganun. Si Yahweh. Yahweh Adonai Elohim. Yan ang God na Diyos na Ama. Yung Ama ni Jesus Christ. Yan ang sino-challenge ng devil. Yan ha? Nag-create din sa devil. Hinrate lang siya. Ma-challenge siya. Grabe talaga yung devil. Walang utang na loob. Kaya, layuan niyo yung tao na walang utang na loob sa inyo. Na, to the point na, hindi ibig sabihin na kailangan suklian yung ano yun sa inyo. Yung magandang binigay, kung binigyan niyo siya ng tulong, hindi naman kailangan suklian eh. Kumbaga, yung mga tao walang utang na loob, yung tinulungan mo na, at kinawaan mo, tinulungan mo, tapos ang gagawin, dahil sa inggit nila, dahil sa pagkagahama nila, gusto nilang angkinin ang lahat ng sayo. Gumagawa sila ng mga deceit, witchcraft, evil against you. Yun ang dapat iwasan, layuan ng mga tao kasi sila ay klarong-klaro na evil ng mga tao. Diba? Yung mga ganun, yung mga evil na klase ng mga tao. Yan ang tinatawag ng mga evil. Driven by envy. Kasi when there is envy, there is evil because the root of all evil is envy. Yan. Yan ang purpose ng God. Magkita kayo, mag-meet kayo, mabuo kayo, o mag-travel kayo together, pwede din, o ma-achieve nyo ang worldwide success together, or magbakasyon kayo sa mga places na malapit sa dagat together. Basta mabuo kayo. Bakit gusto ng God mabuo kayong dalawa ng person mo? Ayan. Para maging fulfilled ang buhay ninyo, umuhay kayo ng wish yung buhay, para mangyari ang gusto ng God. More clarification with the Nine of Cups, para mamuhay ka ng fulfilled and happy. So yes, para mamuhay ka ng fulfilled and happy, and even a positive and inspired life. Ganun din si person mo, para mamuhay ng fulfilled and happy. So yes, yan. So, siya ang para pagkasama mo siya, happy ka talaga, tunay na masaya ka, fulfilled, satisfied, tapos ganun din siya, pagkasama ka niya, happy talaga siya, tapos fulfilled and satisfied. Ganun. Ma-enjoy ninyo yung buhay na tunay na masaya kayo sa piling ng isa't isa. Umuhay kayo ng gusto ninyo, gustong buhay. Maring gusto mo yung person na yan, gusto ko din ng person na yan. Kaya, ganun. Or dahil match talaga kayo. Parang pinag-match, or you're match made by heaven. Match made by God. Yan. Meron ba kayong mission together na ibibigay ng God sa inyo? Wala naman. Wala. Yun lang, mag-enjoy ka ng buhay. Buhay ka na magkasama.
So, mamuhay kayo ng mag-enjoy na sa buhay. Masaya. Yan, fulfilled. Dahil madami siguro kayong mga na-accomplish na mission. Hindi. Dahil madami na-accomplish na mission yung isa sa inyo. O kaya ganun. Yung isa sa inyo, nagtagumpay na siya sa mission niya from God. So, it's time for that person, ikaw man yun or siya, na mag-enjoy na sa buhay. Mag-experience na yung masarap na buhay. May-experience na yung fulfilled siya. Kasi pag may mission ka kasi from God, hindi din naman talaga madali yung mga pagdadaanan. May matitinding mga challenges eh. Yung mga nagkikerry ng mission from God, hindi yan kagaya ng mga nag-i-enjoy sa buhay na masaya ang buhay nila, na lahat ng glory ay natatamasa. Pero na-accomplish nyo na kasi. Sino ba yan? Si person mo ba yung na-accomplish na yung mission niya from God? So yes, ayun, parang ano na yan sa kanya, reward na yan sa kanya. Dahil may na-accomplish na siyang mission from God. Or ano ba yan, mga mission na-accomplish niya? Mga mission, hindi lang isang mission. That's why it's time para sa person mo at sa'yo na mamuhay ng fulfilled, satisfied, truly ma-enjoy niyo yung buhay at masaya. Okay, together. And let's see what will be the next chapter in your life. Ayan. This is a 9 of swords in reverse. Yan ang next chapter ng buhay ninyo, nasisimula ninyo, yan ang maging buhay ninyo. Hindi na na-atake yung isipan ninyo, hindi na kayo naka-experience ng pag-overthink. So, kung lately at ngayon, experience niyan, sooner or later, you will start to live na peaceful yung isip ninyong dalawa. No? Wala ng mga attacks. You know what? Lalo nito sa person mo at may mission to na na-accomplish na. Actually, na-accomplish nyo na eh. So, naka-experience talaga yan ng mga attacks, different attacks from the enemy, from the devil's kingdom, and from yung mga kampo ng kadiliman. No? Like, attacks ng mga witches, wizards, warlocks, devil, different attacks. Habang kinikarry niyo yung mission niya. Pero na-accomplish niya. Yan. Na-accomplish niya lahat. Diba? Mahirap man, pero ang mission from God, pero tingnan mo, na-accomplish niya ang kanyang mission from God. At hindi lang mission, isang mission. Mga mission, na-accomplish niya lahat ng mga mission niya from God. Yan. It's time to live a happy life. It's time for the both of you to enjoy life. Na peaceful ang mind nyo. Walang mga spiritual attacks. Walang mga nagpapalito, nagpapakonfuse. Walang nag-inflict ng fear. Walang mga namamanipulate. Diba? Merong ano dun kanina, devil. Kita nyo yun? Dito. Yan yung mga attacks na yan, oh. Na namamanipulate sa isipan ninyo. Pwede hindi nga kayong katulog yun, eh. Ayan. Dalasan niya, hindi lang naman isa yan. Madami yan. Sila ng atake. Bakit gustong hadlangan ng devil? Yan ang hari ng sa the devil's kingdom eh. Na mga fallen angels. Bakit gustong hadlangan ng devil? Yun ninyo. Guarded siya. Kinakabahan siya. Takot siya.
Na-intimidate siya sa inyong yun. Bakit? Pag na-unite kayo ng person mo, ano kayo ng person mo? Hindi na kayo malilito, hindi na kayo magja-juggling. Wala na yung mga nagpahirap sa inyo na mag-decide. Alam niyo, hindi kayo makapag-decide. Yun, matanggal na yun sa inyo. At yung hindi kayo makapag-decide. Yung parang na stagnant din kayo, na nalito kayo. Ito ba? Parang maganon ba? Ano ba talaga? Parang mapaganon yung taong nadja-juggling eh. Hindi ko alam. Ano pipiliin ko? Ito. Ano ba yung tama dyan? Ito. Parang masaya yung oras ba? Yung panahon. Kakaisip din. Na walang ginagawa action kundi isip siya ng isip kung ano bang gagawin niya. Parang stagnant din. Ganun. Nalito siya. Hanggang sa parang to the point na parang hindi niya makilala yung sarili niya. Parang walang direksyon. Baka lalo ito si person mo at may mga attacks to sa kanya na na-experience yan at may man-accomplish na mission yan. Habang in-accomplish yung mission niya, mga different attacks yan. Kasi hindi papayag yung devil na ma-accomplish yung mission nila eh. Nung may mga mission from God, hindi yan papayag, umadlang, pipigil yan. Maharang yung mga devil yan para hindi ma-accomplish yung mission. Pero nagawa ng person mo. Hindi lang isang mission, maraming mission siya na-accomplish. Lahat ng mission na-accomplish ng person mo. And ano ba ang purpose naman ng God? Bakit kayo pagsamahin maliban sa magkita kayong dalawa? Para hindi na maging strong, mawala ng strength ang evil forces. Hindi. Para mawala ng strength ang alagad ng dilim. Hindi. Para mawala ng strength ang ang devil. Hindi. Kasi isang kaklik na ng ganyan, di po yung devil eh. Na-chain, diba? Wala namang laban yung devil. Sagad talaga eh. Kasi ano ba? Kasi para mawala ng strength or inner strength ang mga kaaway ninyo. Ano natin? Hindi. Ang mga hidden enemies ninyo para mawala ng strength, inner strength. Ang mga hidden enemies ninyo. Ayan. Meron kasi kayong mga hidden enemies na strong, no? Hindi ninyo kilala o maaaring hindi ninyo alam na sila ay kaaway, kay hidden enemies yan. Para mawalan sila ng strength. Yung mga hidden enemies na yan. Yung mga tao yan na hidden enemies ninyo. Yan, para mawalan sila ng strength. And para ano pa ang purpose na God kung bakit kayo pagsamahin ng dalawa? Para mawala ng confidence and strengthen talaga, and kumpiyansa sa sarili, tiwala sa sarili itong hidden enemies na naman. Hindi. Itong third party. Baka third party, no? Witches, wizard, mga ganun. Warlocks. Ay, hindi. Mga fallen angels. Para wala sila ng confidence, tiwala sa sarili nila. Hindi. Ano kaya to? Yung parang wala sila ng confidence at tiwala sa sarili nila, positivity, strength, yung pagiging goal-driven.
nagkakagusto sa'yo. Mga nagkakagusto kay person mo. Kasi hindi eh. Ano kaya itong mga to? Mga baka aswang. Lagyan ng ilo. Mga unclean spirit. Ang ganun. Let's see. Hindi talaga. Mga elemento ba yan? No. Taga-Garza. Mga taga-Garza. Mga taga-Garza, you know what? Kahit mga taga-Garza, based on my experience, nang-atake sila. Lalo pagka ibulgar mo yung sikreto nila, kung anong nandun sa lugar nila, mang-atake sila. Kasi ako na-experience ko yung atake nila. Ako yung simula nung ano guys, nung binulgar ko yung lugar nila nun eh. Tapos, parang siniraan ko kasi. Mali din kasi ako kasi parang siniraan ko. Eh, may napapalipad hangin kasi dito sa akin. Kaya, ganun din kasi sabi ko. No? Parang, kwento ako ng kwento. Ng mga, alam nyo na, mga, siguro talagang sinadya na ng palipad hangin sa akin noon. Pero patay na yun. Yun. Nag-trip yun, ng palipad hangin niya. Parang siniraan ko na. Basta may nakwento ako dati sa vlog ko din about sa mga taga-Garza. Parang nasiraan ko yun sila eh. At least namin ko. Ewan ko lang basta nung panahon na yun. So simula nun, may mga nang-atake na sa akin na mga, alam ko, lumalabas pag tinataro reading ko, taga-Garza. At meron silang inutusan na mga dalakit nun, mga atake sa akin. Kahit sa panaginip ko, nakikita ko yung mga dalakit nun. At mga na mayroong dinikit na itim na patch sa likuran ko at sa kamay ko. Simula nung kinabukasan, ang hina na yung katawan ko, hindi na ako naging maliksi. Ganon yung na-experience ko nun eh. Dahil doon, na-atakein sila. Kasi, hindi ko alam kung mga elementals ba sila. Parang tao din kasi yan sila. Yung mga Agarthians, may connection din sila sa mga tao. Yung tinatawag nilang Hollow Earth, yung Agartha. Kasi nga, nakwento ko na sa inyo, di ba? Nakakalakmay yung kaluluwa ko doon. Pagtulog ako nung matagal na. Tapos, dinala din ako ni Jesus Christ, pangalawang beses, sa bandang city na nila. Banda doon. Pero yung una, sa may bandang ano ako eh. Bandang Lawa doon. Pero ang ganda doon sa part na may Lawa, Ganda doon. Kaysa doon sa city nila. Doon sa may bandang Lawa. May city din sila. Meron din na parang ma-forest na lugar na mas maganda doon. Sa bandang Lawa na yun, andun yung mga sirena. Hindi yan kung gawa-gawa ko lang. Based yan sa yung naglalakbay yung kaluluwa pag tulog. May iba astral travel, sinasadya yun. Sa akin hindi ko sinasadya yun. Nakwento ko na yun. Basta ganun. Doon ko yun na. So, taga-Agartha, no? Wala na sila ng confidence. Itong taga-Agartha na to. Wala na sila ng tiwala sa sarili nila. Wala na sila ng kumpiyansa sa sarili nila. Kasi gusto din nila manongontrol yan dito sa mga tao. I think, gusto nila mangontrol dito sa mga tao sa mundo. So, taga-Hollow Earth din sila. Gusto nila mangontrol dito. They're defensive. Gusto nila mangontrol dito sa mundo ng mga tao din. Yung mga taga-Garza. Sa kanila daw gani yung based sa mga information na nakalap ko. Sa mga nag-share na about sa Agartha, na nakapag-astral travel daw sila doon, nakapasok sila. Hindi daw basta-basta pasukin yun pag mag-astral travel sila. Yung mga nag-astral travel. Pero, yung iba nakapasok na doon. Yung nakakausap daw nila, yung mga
O doon daw galing yung mga high-tech sa kanila. Ganun ba? Parang high-tech yun. Ano kay yan. Kagaya siguro ng mga cellphone natin ngayon na very advanced. Basta mga high-tech daw. Doon daw galing sa kanila. Advanced daw kasi yung mga taga-Garza. Ayan. Pero gusto ko dun yung lugar nila. Ang fresh na hindi ganun kainit. Hindi siya mainit. Parang makulimlim. Makulimlim na. Kasi sa hollow earth siya eh. Pero maliwanag naman. Pero parang siya makulimlim na. Hindi siya mainit doon. Parang ang ganda, napaka-fresh talaga ng paligid doon. Para bang fantasy. Basta ganda. So, let's see. Ano yung ano pa purpose ng God sa inyong dalawa ng person? Para maging hindi na kumpleto ang alin to, fallen angels. See, para hindi na sila makumpleto kasi pag kumpleto sila, nagkakaisa yan sila. Nagkakaroon ng collaboration. Gumagawa din yan sila ng mga strategy nila. Mga strategy yan sila. Kung ang mga tao ay gumagawa ng mga strategy nila, so kung ano man yung plano nila, mga goals nila, plano na yung mga yan. Para hindi na sila makompleto. Bakit ano ang gagawin niyo para hindi na makompleto yung mga fallen angels na yan? Ayan, clarification lang yan. So, pala isama na. Para hindi na meron kayong gagawin na para hindi na sila maging committed, hindi na magtuloy-tuloy. Matagal na lang ginagawa to na tuloy-tuloy eh. Continuous, mga pang long term na lang ginagawa to. May hinto yung ginagawa nilang long term na alin. Meron silang ginagawang defensive, you know, dami. Meron silang ginagawang defensive eh. Ginagawa ng defensive yung mga tao. Hindi. Yung mga taga-Garza, kasi lumabas na kanina yung defensive sa Garza, no? Yung mga taga-Garza, hindi. Ginagawa nila ng defensive yung mga may mission from God. Hindi. Yung meron siyang ginagawang defensive. Yung kayong dalawa ng person mo, kayo. Hindi. Ano yung ginagawa nilang mga elemento, defensive. Mga elemento. Yan. Yan, mga elemento. Sabihin na, iba, isa lang yan sila, fallen angel yung elemento. Para sa akin, hindi sila pareho. Kasi kung manotice niyo yung mga fallen angels, malalaki yan sila, guys. Kaya mga anak nila sa mga tao, di ba, naging Nephilim. Yan. Yung iba yung parang half hayop, half tao. Kasi ganun ang mga fallen angels. Pero yung pag-elemento, nagkaanak sa tao, kung tikbalang, edi naging tikbalang din. No? Tapos, kung inkanto, edi maputi yung anak. Inkanto ang tatay, parang ganon. O pag duwinde, di naging duwinde yung anak, ganon. So, magkaiba talaga sila. At yung mga fallen angels, lahat yan sila, yung pakpak yan, guys. Yung mga elemento lang ng pakpak yan. Para lang yung taga-Garza, yung mga elemento eh. Yung may pakpak na sa mga elemento, mga lambana. So, para sa akin, based on my observation, they're different. Yan. Ang alam ko dyan, yung mga elementals, sadyang ginawa din sila ng God. Mukhang nauna pa yan sila dito kaysa sa mga tao.
At ginawa niya sila ng God doon sa ilalim ng lupa ng tahanan nila doon. At dito sa taas, ang mga tao. Yan. Ang mga fallen angels, yan na yung mga fallen angels na yung pinag-cast out sa hell. Meron din sa air. Meron din sa tubig. Basta, may mga pakpak yan. Yan ang alam mo sa mga fallen angels. May mga pakpak, kagaya ng mga anghel. Yan. They are evil entities nga lang ang tawagin. Mga elemento. Kasi dahil sa pagiging defensive nila, gumagawa sila ng deceit. Ang mga elementals, sinusulsulan sila, kaya pala nakikiisa sila. O parang umaalip or kampi, kuntsaba. Kasi manipulative yung mga fallen angels. Pag tao may mga manipulative, mas lalo ng fallen angels. Kagaya si Satanas, siya ang hari ng kasinungalingan, siya ang hari ng lies, deception, manipulation. So talagang magawa niyang ma-manipulate talaga itong mga elementals. Lalo kung maniwala yung mga elementals sa manipulation nila. Kaya ganoon. Kaya ba nakipagkuntsabahan ang mga elementals, fallen angels? Hindi naman. Hindi dahil dun. Kaya ba nangangampi ang mga elementals, fallen angels? Hindi. Basta naging defensive sila, may ginagawa silang mga deceit. Dahil, may term dyan eh. Umaanib ang mga elementals, fallen angels. Hindi. Kaya sila naging defensive. So, gumagawa sila ng deceit sa mga tao. Sa mga tao yan. Gumagawa sila ng mga deceit sa mga tao. Para mawala ng boundary. Para mawala ng boundary ang mga tao. Sino bang ginagawa ng deceit ng mga elementals, mga tao? So, oo, mga tao talaga. So, parang yung ginagawa nila doon kanina sa mga tao, wala akong tanong doon eh. Lumabas lang yun yung Queen of Swords. Para mawala ng boundary. Para hindi maglagay ng boundary. Para hindi maglagay ng healthy boundary yung mga tao. So see, yun ang clarification ko. Para hindi maglagay ng healthy boundary ang mga tao. Para madali silang mabiktima. Madali silang mautakan ng mga deceitful. Para madali silang malinglang ng mga fallen angel. Para madali silang abuso ng kapwa-tao. Para, mga witches. Para madali silang mga abuso ng kapwa nila tao. So, ganun ang ginagawa nilang mga deceit. Baka meron pang iba. Sino nakarating sa Agartha through astral travel? Kadalasan sa iba, astral travel. O kaya naglakbay kaluluwa. Share nyo. So interesting. Ako, sinishare ko yan kasi interesting. Kasi ang ganda ng kanilang lugar. So, ano yung bakit ba confident tong mga taga-Gartha na Ba't kailangan maging unconfident sila yung mga taga-Gartha? Kasi
confident sila na pahiwalay kayo. Hindi magkaroon ng stability sa inyo. So, pag na-unite kayong dalawa, nagsama kayo, magawa ninyo magsama na, akala siguro nila powerful sila, yung gano'n, na mas powerful sila sa God. Gano'n, hindi na taga-Garza. No. Na powerful sila na kaya nila hadlangan yung inyong union. Na mag-succeed sila na hadlangan ng inyong union. Alam ba nila yan na pagsamahin kayo ng God mismo ang mag-unite sa inyong dalawa? Hindi nila alam. Clarified by Two of Swords. Hindi nila alam na God ang mga kalaban nila dyan. Na God ang magsama sa inyong dalawa. Ang nagsasama, kumbaga God, plano ng God din na pagsamahin kayong dalawa. Pero pag nalaman nila na God ang magsasama sa inyong dalawa, plano ng God yan, matakot sila, may alam sa inyo. Matakot to sila na may alam sa inyo. Kasi Hierophant, yan ay will ng God. Alam ko mga taga-Garza, takot din naman yan sa God talaga kasi yan ang creator, kasi God Yan. Akala nila will lang ninyo na may-unite, na magsama. Pero, hindi nila alam na may divine intervention. It's will of God. It's a plan of God na pagsamahin kayong dalawa. Bakit galit ba ito sa'yo, ang taga-Garza? Hindi. Galit ba yan sa person mo, ang taga-Garza? Hindi. Bakit gusto kayong halangan? Dahil, ano kaya? Dahil gusto naman challenge sa inyo ng taga-Garza? No. Let's see. Gusto lang nila na patunayan na powerful sila. They are victorious daw. Gusto nilang patunayan na powerful sila. Mayabang pala, no? Taga-Garza. So, ibig sabihin, napakayabang ng taga-Garza. Kasi advanced sila Hindi, mayabang sila, mayabang. Mayabang to, di ba? Clarify by Emperor. Di ba? Na they are powerful daw. Para bang nang-challenge. Parang na gusto na patunayan na powerful sila. Kaya nila hadlangan, kontrolin yung mga tao dito sa mundo. Alam ba ng mga taga-Garza na may mission kayo ng person mo? Hindi. Alam ba ng taga-Garza na may mission ng person mo sa God from God? Yan, alam nila kasi di ba nagkikiring yung person mo. Siyempre nakikita nila yan. No? Obserbahan nila yan dito, nang monitor yan sila dito sa mundo. Ayan, binalagay ko na nang monitor yan sila dito sa mundo. Yung mga taga-Garza, yun ang alam ko dyan. Nang monitor yan sila dito. Dapat intindi na yung lugar lang nila, hindi na yung mundo dito, yung sa taas, sa mundo ng tao, pakialaman pa nila. Tutulungan sila sa mga tao dito, sa taas, sa mundo ng mga tao. Pero parang gusto na mag-control, dito sa mundo ng mga tao. See? So, hanggang dito na lamang guys, ang reading na ito for collective to.